Nay, kinontak ako ng GMA7. Salamat naman po. Tapos pinapakonfirm nila kung paano mo daw nakilala yung mga artista. Paano daw kayo nagkaroon ng nun, communication dati. Ito po ang totoo. Si Sharon Cuneta po, nang maliit yan, ako po ay nagtatrabaho sa kapatid niya sa ama, sa unang anak ni Mel Cuneta, na si Kuya Arding Cuneta sa Villarreal. Halimbawa man, makita niyo ako o makilala niyo ako, salamat. Kung matutulungan niyo ako, salamat din. Kung hindi naman, salamat din. God. Nay, kinontak ako ng GMA7. Salamat naman po. Tapos pinapakonfirm nila kung paano mo daw nakilala yung mga artista. Paano daw kayo nagkaroon ng nun, communication dati. Ito po ang totoo. Si Sharon Cuneta po, nang maliit yan, ako po ay nagtatrabaho sa kapatid niya sa ama, sa unang anak ni Mel Cuneta, na si Kuya Arding Cuneta sa Villarreal, Libertad. Nagtatrabaho po ako dati sa isang restaurant as cashier bago ako napapunta kila Mayor. Tapos, maliit pa po yan si Sharon. Lagi namin kasama sa alay lakad na nagpapakain ng pagkain sa Derham Park, Luneta. Kami huy namimigay ng sandwich. Tapos po, hanggang sa nakilala ko siya, hanggang pinapasok ako sa City Hall ni Kuya. Kaya, tuwing pupunta kami sa City Hall, nandun si Rod Navarro. Nung dumating nga kami galing Italia, dinala ko to dahil gusto niya makita si Sharon dahil fan siya ni Sharon. Lahat ng palabas ni Sharon at mga music ni Sharon, gustong gusto niya. Nung dinala ko siya, nandun si Rod Navarro. Sabi niya, kailan ka dumating, Marilu? Sabi ko, nung nakaraang linggo lang kasi gusto nitong manood ng Sharon Cuneta show. Dahil pag may palabas sa Italy ng palabas ni Sharon, sila nila ano ba yon, Santos, ano ba pangalan nun? Yung asawa ni Ryan, sino ba pangalan nun? Judean Santos. Si Judean Santos. Doon niya nakita ang unang palabas ni Sharon Cuneta hanggang sa pati yung kay Christopher, pati yung kay Gabby Concepcion. Nagustuhan niya siya. Sabi ko, anak ng amo ko yan. Anak ng kapatid na amo ko. Gusto mo, pag umuwi tayo, pupunta tayo sa City Hall at dadaling kita doon, hingi tayo ng permit para makapasok ka sa dressing room ni Sharon. Kaya nga yung mga retrato, dressing room ni Sharon. Tapos ito po, yung mga artista po, nagkaroon po ng tournament ng basketball tournament ng mga Pilipino at mga artista sa Italy. Hindi ko lang matanda kung 1992, 1994 po yun dahil kababalik pa lang mo namin galing Pilipinas nung dumating sila Christopher doon. Yung manager ng basketball, tsaka manager ng team ng mga artista ay pinakilala kami. Sabi ko, kilala ko yung mga yan. Tapos sabi, Marilu, sa inyo yung kakain mamayang gabi at sila mapamahinga. Sa gabi na lang ninyo ihatid sa hotel. Kaya doon sila kumain. Lahat ng artista, pati yung mga manager, nandun lahat sa bahay namin hanggang sa ihatid namin sila sa hotel. Yun nga po, si Christopher, ang sabi ko, pag umuwi kayo ng Pilipinas at nagkaroon kayo ng difficult or problem, anything, call me. I left my number. And po si Soren Legaspi, nadukutan ko yan ng pitaka sa sasakyan ng bus ng Italy. Nagtulong-tulong magbigay yung mga artista para magkaroon ng pera si Soren. Magkakasama ko kami, ilang araw kami nag-enjoy, nag-inuman sa bahay namin ng likore, ng wine, at enjoy na enjoy. Yun nga, tuwing oras ng tawag sa pamamahinga, napunta sila sa amin, nagyayang mamasyal. Yan, pag nandun na sa amin yan, stay home sila talaga para nilang bahay kasi
ipinakita ng asawa ko tsaka ng mga biyanan ko na open sila sa amin. Hindi po lang kakilalang ganon dahil nung umuwi po si Christopher De Leon, lahat ng grupo, ito po si Donato dahil lokong-loko kay Sharon Cuneta. Nagpadala po ito ng isang set ng gold earring. At naibigay naman po ni Christopher kay Sharon. After po, bumalik po kami ng Pilipinas, nagpasalamat sa amin si Sharon. Sabi niya, thank you Marie sa padala ng asawa mo na binigay kay Christopher De Leon. Hindi ko po ito baka sabi niya nagyayabang kami. Pero kung sakali na... Dahil ito po ay mahal na mahal. Ano daw siya? Fans siya ni Sharon. Kaya ako pinagmamalaki ko, huwag kang mag-alala, kilala tayo niyan. Pagdating niyan, hindi tayo iuupo sa sa audience. Doon tayo uupo sa dressing room ni Sharon. At pag lumabas na yung show, nasa harap tayo doon sa upuan ng mga artista. Ganun po ang nangyari. Pero ang tanong, Nay, sa tingin nyo kung sa ngayon, kilala pa po kaya kayo ni Sharon Cuneta? Hindi ko lang alam ha. Ako, kilalanin niya at hindi okay lang dahil ang importante, ang asawa ko talagang fans niya. Pero Hindi po ako naghahangad na. nakakasalamuha mo sila noon? Nakakasama nyo? Oo, nakakasama ko nung bukod kay Sharon Cuneta, sino pa yung mas malapit? Sino pa yung nakakausap nyo, nakakwentuhan? Kami nga nila, Cesar Montano. Lahat yan sila? Lahat sila kasama namin araw-araw sa pasyala. Nung nandito sa Italy, hindi ko lang matanda, 1994, may tournament ng basketball. Ano pa yun? May Lega. May Lega. Bali matagal na panahon na. Kita mo naman, may ebidensya, may mga litrato. Hindi yung kayabangan lang, ha? At kung sakali man kilalanin nila, salamat. Kung hindi man, salamat. Importante, hindi ako nagsisinungaling. Kasi gusto ko kayong contact, gusto kayong makausap ng ng GMA7 Apo. para po ma-picture yung kalagayan nyo, and then makausap din si Sharon Cuneta at iba pang mga artista. Salamat Para po. malaman din sa inyo mismo kung ano ba yung connection nyo sa kanila, kung nakakasama Bali, ba kayo nila noon. Kung baga sa talagang fans na fans siya ni Sharon. Kahit ako. Pero dahil kilala ko nga siya, parang normal lang ba? Oo. Pero ako talaga, ang hinahangaan ko sa mga artista dyan ay si Cesar Montano, tsaka si Christopher De Leon, tsaka si Tirso. Fans po ako niya nung meron pang Nora Honor Superstar TV show. Talagang nagpapakamatay akong Tirso mo lang. Si Tirso Mulan. nagpapakamatay akong Wala na. manood ng Superstar. Ma-absent ako sa school para lang ako Sa makapanood ng ngayon, Superstar. di ba, gusto kayong makausap ng ng GMA7. Kung napapanood na to ng mga artista ngayon na nabanggit niyo, ano masasabi niyo sa kanila? Kung halimbawa man makita nyo ako o makilala nyo ako, salamat. Kung matutulungan nyo ako, salamat din. Kung hindi naman, salamat din. God will all praise. Hallelujah. Salamat po. Mi ha detto che Cristachino non si è fatto foto con me. Cristachino. Lascia pedesta male. Ah, vabbè. Kasi Ano daw, Nay? sabi niya, nung si Ha rifiutato, ha rifiutato Refus. Chris Aquino sa Sharon Cuneta show, nagpapakuha siya, Si è rifiutato. inirap yuta yung Refus, wag, ayaw, ganon. Kaya simula nun, hindi, kahit nagugustuhan sana niya si Chris, hindi niya na pinansin. Talagang ipinigay niya ng todo-todo kay Sharon. Idol niya talaga. Kailan lang pinapon namin yung mga kasi nakakasagawan dami. Yung mga video, mga CD, mga kanta-kanta. Maraming nabenta yung basurero sa amin. Ang dami talaga nun. Galing lahat ng Italia, binibili namin dito. Pinapadala sa Italia. Panoodin namin. Tapos pag pinahihiram, bumalik, hindi bumalik, ayos lang. Siya talaga ang may idol kay Sharon. Pero ikaw na kay Sharon Cuneta talaga may connection sa pamilya ni Sharon Cuneta. Nung araw Nung araw. nung buhay pa yung tatay at nanay niya,
yung ano, kumbaga sa ano Sino daan, naging amo mo doon, Ho Nay? conosciuto la Yung zia, anak quella ni- senza mano. yung anak ni Mayor Cuneta sa una. Yun ang Pero naging, baka patay yun ang na naging ngayon. amo mo. Ha? Yun ang naging amo mo. Oo. Dahil, Wala. kasi sa totoo lang, nung nagtatrabaho ko sa restaurant as cashier, may nanligaw sa akin, barangay talo, na nagtatrabaho kila Kuya Arding hanggang sa nadibet, hanggang sa ipinisyenta ako magtrabaho. Kaya ako, hindi naman sa ano, sabihin na natin, baka sabihin nagyayabang ako. Ako, tanggapin nila, kilalanin nila, salamat. Hindi nila ako kilalanin o hindi nila ako pasin, salamat. Wala namang mawawala sa akin eh. Ang importante, kinilala ko sila, tinaguyod ko sila hanggang sa tumanda ako dahil bata pa ako nung inano ko siya, inadmire ba yun sa Tagalog? Hinangaan. Nangaan. Kaya, pinagmamalaki ko yan. Kaya tinan mo lahat ng bahay namin. Sa bahay namin, lahat ang litrato nakakabit sa dingding. Pinagmamalaki ko yan. Bihira sa mga Pilipino ang may mga litrato ng artista makasama at hindi. Bihira. Salamat. Salamat. Sabihin talaga, kung nakasama kilalanin mo niyo. sila. Oo. Nakasama sila. Okay lang naman kung kilalanin. Salamat. Kung hindi, salamat. Yun. Ang maganda Praise the Lord. Hallelujah. Ang maganda niyan, kayo ang makausap nung sa GMA. Para may paliwanag niyo sa kanila. Kasi gusto nila kayo makausap para Kaya halimbawa, nga. kontakin din si Sharon. Kaya Tapos malaman din sa inyo kung anong taon kayong mga nagsama-sama, ganun, marami silang itatanong yata. Ibig sabihin, magwawala yung mga ano nila, mga picture. Mm. Yung talaga dadalhin nila. Siyempre. Para Sa ano, tagal ng katunayan din panahon, na lahat ba nagkakasama sila. maaalala mo yan, tumatanda ka. Oo. Saan yun? Yung picture nyo ni Ma'am Sharon Cuneta, saan yun? Saan lugar yun? Sa ABS-CBN, sa Studio niya? studio, sa ano niya, dressing room. Ibig sabihin, nagkakausap talaga kayo. Oo naman. Pag binigyan ako ni Mayor Cuneta o ni Ma'am Elaine, direkta kami sa kwarto ni Sharon. Hindi kami Ano niya ba yun, Nay, si pinauutosan. Mayor Cuneta? Ha? Kaano ni Sharon Cuneta? Tatay niya. Tatay niya. Oo, Yung Elaine, yun si yung nanay. Sharon, anak sa pangalawa. Yung naging amo ko, anak niya sa una. Bali kapatid ni Sharon Sharon, Cuneta si yung... Kuya ano, Arding. Hindi ko na alam kung buhay pa o patay dahil taga ko nang din na rin. kapatid ni Sharon Cuneta yung amo mo. Oo, sa una. Sa unang Ang anak. Okay, maliwanag na, Nay. Sabi ko nga sa inyo, kilalanin nila ako, salamat. Hindi nila ako kilalanin, salamat pa rin. God will pray all. Nabubulol ako kasi nahihirapan ako. Tsaka hindi naman ako pwedeng magyabang dahil Oo. yan nga nangyari sa amin, walang maniwala. Okay lang, God will. Yun sasabihin, hindi kami na-scam. Sana yung nangyari sa amin, Panginoon, mangyari sa kanila nang matikman nila kung ano ang karamdaman ng taong na-scam at sabihin, bumalik sila sa amin, sabihin nila, ay totoo nga palang napakahirap pag nawalan ka ng pera, pag ikaw pala ay na-scam, totoo pala yun. Ikamatay ko na nga ang buhay ko dahil hindi ko kayang tanggapin na naloko kami. Hindi bali na ako ang nawalan. Huwag lang mapahaba ko asawa ko dahil nga sabi nung nag-scam sa amin, ate, huwag kayong magsusumbong, huwag kayong magre-report, babalikan ko kayo pag nalaman kong nag-report. Matagal kami tumahimik dahil natatakot ako. Hindi bala akong mapatay, huwag lang yung asawa ko dahil unang-una, foreigner yan. Pangalawa, ang tawag sa Tagalog yan, walang makakaalat kung saan bawang dukutin niya o patay niya. Saan mo hahanapin? Ganito pa sitwasyon ko. Paano yun? Doon po sa GMA na gustong kumausap sa akin po, nasa sa inyo po yun kung gusto niyong maniwala o hindi. Okay lang po sa amin. Total, ang importante po, nabigyan niyo kami ng kahit maliit na pansin. Okay lang po. Salamat po. Marami akong gustong, ano po yun, panawagan kay President Bongbong Marcos, kay Tito
Sen Soto at kay Jessica So. Pero hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog nito. Mapapansin. Kung mapapansin yung kahilingan ko. Kung hindi naman, salamat, salamat. Abbiamo God mandato bless. una lettera tramite, non so se è arrivata a lui. Che cosa? La lettera che, Ah, aspetta, ecco qua. la lettera che non so se lui l'ha consegnata Hindi. a Marco qualcosa, adesso Ah, te la faccio vedere. hindi ko lang po alam. Te la fatto vedere. Kung yung pinadala namin sulat, andito po yung kopya. Nagpadala ho kami ng sulat kay President Bongbong Marcos. Hindi lang ho namin alam kung na-receive niya o binaliwala o ayaw pa niya. Andito po ang original na sulat namin. Yun po ang inaantay namin dahil sabi po nung gusto sanang tumulong na sa agriculture ng Malacanang na nagtatrabaho doon na ibibigay hand to hand kay President Bongbong Marcos. Kasi po, ang sulat ko doon, ang kapatid kong abogado ay dating nagtrabaho sa daddy niya kay President Ferdinand Marcos. Ang laging sabi ng kuya ko, Marcos is nice and gentle woman. Is very frank to, ano yun? Sabi niya, ano siya, mahusay, makipag-usap. Mahusay. Allora, questa lettera Ayan o. Ayan po. allora è stata consegnata, questa lettera è stata consegnata al direttore Von Mark Radam Mendoza del Dipartimento Agrario del Ponte. Però questa persona doveva presentarla al Dipartimento del Ayan po del yung... Malacagnano. Non so yan, se è stata hindi lang consegnata mo questa namin lettera. kung Io non so la verità. na ibigay dahil, ayan ho, nireceive nila hand to hand. May tatak. Ibibigay daw kay Bongbong Marcos. Kay President Bongbong. Ay naantay ho namin ang resulta hanggang wala. Dove sta la foto del mio fratello? La foto non lo so. Insieme di questo. Sta per film e tu sta toccati. Basahin mo ano. Ano po Basahin yan? mga... Basahin mo... Ang pangalan niya na yung ano mo na yung Mahila. Dear Mr. President Marcos, greetings. Maria Luisa Baterbonia Garrison, Baterbonia Garrison. Baterbonia Garrison, 70 years old, a senior citizen, married to Mr. Donato Bani, an Italian citizen and resident of Block 12.24, Hornbill, Camellia Homes, Barangay San Antonio City of San Pedro, Laguna. This is to inform you that we arrived here in the Philippines 2 years ago, July 17, 2023, and we went to the Bureau of Immigration and requesting them for the clearance of residency of my husband. Instead, they confiscated the passport confiscated the passport of my husband. The officer of BID at Widow 13 was asking my husband more than 30,000, but we did not go back there yet up to his very moment because of the fact that we were robbed amounting to of 2.5 million pesos. Honestly and candidly speaking, we were hypnotized by strangers then in the city of San Pedro, Laguna. Yes, we are empty-handed now because what had happened to us then. Since then, we don't like to go out and afraid to talk to anybody because of the traumatic experience that we had then. Also, be informed that my late brother, Attorney Felizardo Baterbonia of Department of Labor during the time of your father, President Ferdinand Edralin Marcos, and sent him many times as his representative for different occasions in different countries in the past. Ano ba to? With regards to this, may I respectfully request to your God office to help us at the Bureau of Immigration because I really do not know what to do now and whom to approach. Please be considerate and man to give us a helping hand. Attached herewith is the photocopy to my late brother, Attorney Felizardo Baterbonia, and the photocopy of my ID. Thank you in advance and more power to you. God bless.
Dove sta la foto? La foto non lo so Marilu dove sta adesso, non c'è la foto, però Parang io l'ho consegnata a lui la foto. La foto l'abbiamo consegnata insieme Sì. la foto. Yan pala yung sulat nyo kay President. Oo, Bongbong Marcos. Ngayon ko lang Kami nabasa po. yan. Hindi po kami nagyayabang. Kahit ganito lang po kami. Marami po kaming, ang tawag sa Tagalog yun, yung kahit saan mo kami dalhin, maraming nalalaman. Pero dahil pa ho ng asawa ko yung pumatay, dahil yung passport po, inipit talaga nila. Non si può confiscare Hindi il po passaporto. pwede yung ganon Non può- dahil Guarda, ang passport po, ang pwede na mag-confiscate Non ay Italian Embassy. Wala naman po kaming kaso na late filing lang kami ng pagbabayad dahil kaya kami na late, na ano yun, kaya kami na late filing dahil wala nga kaming pera dahil na anong tawag sa Tagalog na hypnotize nga. Oo, Natakot yun na lang. na kami Sulat naman lumabas, pala sila natakot nanay. na kaming Bali, ang ano natin, tawagan natin ang ayun nga, hindi na kami kontakin para dahil makausap. ang banta sa amin, pag nagsumbong kayo, nag-report kayo, Oo. babalikan namin kayo. Ako ang kinatakot ko, yung magalaw yung asawa ko. Ako kahit mamatay, okay lang. So that Oo. para iningatan ko lang po ang asawa ko. Pero itong pagkakataon na to, kung hindi po sa tulong, marami nagsasabi, ba't hindi kami nag-report sa police? Yun nga po, iniingatan ko yung asawa ko, pero nagulat na nga lang ako. Oo. Bali- Nang dumating po sila, Kuya Benz, doon lang po nagising kasi natatakot po talaga kami. Dinalayan na lang, manawagan na lang kay Bongbong Marcos. Sana mapansin po sana ni Bongbong Marcos yung sulat nila. Respect. Respect po kay Presidente na. President Bongbong Marcos. Yan. Yun nga, at gano'n ang ano Ito natin, po. Nay. Gusto niyo mapansin Ang ano na sana natin, Nay, kay Bongbong Marcos. ano natin yung GMA7 para makausap kayo, no? Ayan po mga kababayan. Kontakin muna natin, Nay. Oo, kontakin po muna namin ang GMA7. Thank you so much po.